Kausapin natin si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Parin Lacanilao. Asek Lacanilao, Asek Marcos, magandang morning. Si Katunying po ito. Sir Katunying, good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayong umaga sa inyong programa. Opo, Asek, hindi ko natatanungin yung edad nyo, pero kayo po ba nung mas bata napapalo din ba kayo at share mo na ng inyong magulang? Ay, opo naman. Nung araw talagang pinapalo ako ng tatay ko at nanay ko. Kaya talagang iba po talaga yung mga bata nung kapanahon na natin. Hindi tayo kumbaga tayo laking kali eh. Hindi tayo basta-basta pwedeng anuhan ng mga iba. Tama po. Importante po talaga yan sa mga bata. Kaya ako nga po, dalawa rin anak kong lalaki. Kaya pinaglilinis ko ng sasakyan, pinaglilinis ko ng bahay para at least maging matatag sila. Totoo yun, importante na yung mga bata ay natututo ng mga mano-manong mga gawain sa bahay, ano? Yung hindi yung ano tawag dito, parang spoon feeding lahat. Opo, tama kayo. Karamihan po kasi ngayon medyo ganun talaga nangyayari. Kasi ang ating katwiran bilang magulang, gusto natin maginhawa yung ating anak, hindi sila mahihirapan, pero on the other hand, ang naging epekto pala nun sa ibang mga bata, nahihirate ng pag-asa o pagiging dependent sa ibang tao. Tama po kayo. Tama po. But of course, Asek, kaya ako inuumpisan to, sabagat while tayo, yung halos magkakasing edad tayo, alam natin yung buhay noon, ina-acknowledge din naman natin yung environment na meron ang mga kabataan ngayon, ano, na iba magkaiba eh. Kaya kung gagawa ng policy, baka ako pwedeng i-marry samahin yung anumang karanasan ng matatanda at yung karanasan ng mga bata ngayon. Kaya nga po, lalo na yung social media na yan, Katunying, isang malaking sa mga bata eh. Kaya talagang dapat ang bata ay kailangan ng magulang patatagin sila. Totoo po. Okay, Asek, pasensya na at parang may kaugnay doon yung ating pinag-uusapan. Di ba no isang araw, may isang estudyante na, ano ba yun, na-establish na ba, tumalon, itinulak, nahulog lang basta, o aksidente, mula dyan sa may LRT station, dyan sa may Muñoz? Base po dun sa mga reports na nakalap din namin, di umano tumalon daw po yung estudyante at yun nga po nahulog at natamaan naman ng sasakyan na hindi sinasadya kasi nga po nahulog siya. Yun. So ang cause of death ay yun talagang pagbagsak niya, yung siguro yung damage sa pagbagsak tapos natamaan pa nung driver nung sasakyan. Opo, based po sa report sir, yun nga po yung kanyang cause of death nung bata. Dun, yun po ang reason kung ba't ako tumawag din sa inyo. Yun po, kasi kinulong na custody pa yung driver eh. Opo. Wala siya kamalay-malay. Nagbibiyahe siya na maayos, natamaan niya tuloy yung tumalon. I-educate nyo nga po kami, bakit po ba kahit ang isang tsuper o isang motorista ay sabihin natin wala namang kasalanan, pero pagka merong ganitong klase ng disgrasya, nakukulong pa o nako-custody pa yung driver. Ano po ba ang policy doon? Bakit ba may ganun? Ganito po kasi yan. Ang nangyayari ho kasi yung, alam niyo naman po yung batas natin, pag po may namamatay, kahit na alam natin na hindi naman talaga kasalanan ng driver, kailangan po dumaan sa prosesong imbestigahan. Ngayon, minsan nakakasuhan sila, pero hindi ibig sabihin yun kinakasuhan sila ng ating kapulisan ay para ipitin sila, hindi. Para i-clear sila. Kasi korte yung magkiklear sa kanila o piskalya, sasabihin na ito'y walang kasalanan. Hindi po kasi yung mismo yung oras na yon na sasabihin ng pulisya, sa amin lang po pananaw na pwedeng i-clear ng pulisya, hindi po kailangan lang din naman nila dumaan sa proseso para po mas lalong maklear yung driver. Siyempre medyo nakaka-confuse yun, pero sir may batas kasi kaya lalo na pag may namatay,
Yan ho, napakabigat po. Kaya hindi lang po sa sasakyan, sa ibang aspeto pag namatay at may sangkot na ibang tao, talagang huhulingin po yun. At pansamantala mo ng iko-kustodiya. Ngayon, doon niya papatunayan na ilalahad doon sa ebidensya na wala siyang kinalaman doon o wala siyang kasalanan Wala doon. siyang- Kiniklear na po siya kaagad. Kaya pala dito sa pangyayari na to, kinailangan pa maglabas ng pahayag nung ama nung bata na hindi sila magsasampa ng kaso, no? Kasi parang matik pala na merong investigasyon at matik din na may kakasuhan, ano? Opo. May namatay po kasi pero hindi po ibig sabihin yon para ipitin sila. Hindi po, para isang paraan po yon para ma-clear sila ng legal. Dinaan lang po sa proseso ng kapulisan. Siguro po ang total ang pinag-uusapan natin kanina ay puro compromises, ano. Hindi kaya pwede kung sakaling ganun ang sitwasyon, kung i-custody man yung isang motorista, wag nang ikulong kasi yung iba nasa selda pa eh. Opo, yun naman po ang mali. Kasi during the investigation, pwede naman nilang, alam naman po nila pare-pareho na talagang wala namang kasalanan. Kumbaga dinadaan lang. So, wag siya dapat, sa aming pananaw, kung bigyan ng pagkakataon na wag naman isama doon sa mga kriminal. Sip-sipin mo, may interview ng media nandun sa likod ng rehas na bakal. Tapos siyempre nahihiya yung tao dahil nandun siya sa kulungan, nakatalokbong tuloy, ini-interview. Sabi ko, para namang kriminal yung mga tao. Yung po bang mga ganito, halimbawa, meron pa akong isang binanggit na example po, Asik tumatakbo ako sa NLEX o kaya sa SCTEX, ano? Para wag magtampo yung SLEX na rin, ano? SLEX na rin. Biglang tumatakbo ako ng yung maximum speed na 100 kph. Tapos biglang may tumawid. May tumawid. Kumbaga wala naman dapat tumatawid. Nasagasaan ko. May kasalanan po ba ako doon, Asik? Yun na nga po hindi po kayo kasalanan. Sa totoo lang, hindi niya kasalanan yan kasi hindi siya dapat tumatawid dun sa lugar na yun. Opo. At yun nga po, enclosed po yun, expressway po yan. Kaya lang, kailangan yung dumaan po sa proseso para ma-clear po kayo. Kasi nga po, lalo na kung namatay po yung tao, para mapakita nila din ng patas, dinaan sa proseso, na-clear yung driver. Yun lang yung proseso po ng pag-clear ng driver, medyo mabigat. Yun nga no? Pagka talaga lalo na po pagka may mga namatay. Kasi kailangan po nilang, hindi lang naman po sa ganyan, sa kalye, pati sa ibang aspeto. Basta pag may namatay, automatic po, kinakasuhan kaagad nila. Then from pag nakasuhan, doon lang po siya makiklear na wala talaga siyang kasalanan. So, kailangan talaga siya ilabas. Although hindi po ako lawyer, pero base po sa amin sa LTO, dahil nga sa nangyayaring ganyan, yun po yung masakit doon. Pero ang ano naman po natin, yung mga kaibigan natin sa kapulisan, alam din naman nila kasi motorista yung marin yung mga yan. Hindi naman nila para gipiting yung mga kababayan natin. Bagkus, isang paraan yun para maklear sila. Opo. Okay, yung nangyari po naman sa Cebu, Asik. Opo. Ang tindi nung nangyari sa batang ito, bata-bata, ano? Si Kingston Ralph Cheng, ang ganda ng future nito na disgrasya. Ang findings po dito, tama po ba? Lasing o nakainom yung pong motorista? Opo, ganito po yan. Pumunta po ako mismo sa Cebu, Katunying. Tinignan ko yung investigation. Opo. Base po sa investigation, talaga pong lasing yung binatilyo na nakabangga dun sa biktima. Yun lang ang naging proseso. Ang tagal bago siya na-check, dinala sa ospital yung driver. So nung na-check siya after 18 hours, kung di ako nagkakamali, 12 hours, syempre na-flash out na, sinaksakan na kasi ng mga tawag nito ng swero. So na-flash out na. Pero ang dami po naming ebidensya. Wala silang maikakaila. Sabi ko nga po nung oras na yon, huwag na tayo magsinungaling dyan. Alam natin na napakalinaw na lasing yung driver. Opo. Tanyo naman po, ang dami po, base, hindi lang yun, base sa video,
ang dami niyang sinagasaan, dami niyang binangga, tapos makakapatay pa siya ng inosenteng tao na naglalakad lang sa gilid. Hindi po katanggap-tanggap. Opo, opo. Pero sinasabi ko nga, Katunying, o sige, lagay natin sa punto na hindi nga siya lasing. Pero hindi yun mas lalo siyang matindi yung pananagutan niya. Bakit niya kailangan takbuhan hanggang sa makabangga siya ng tao? Marami siyang tama po 'yun, ano. Ang kaibaan lang, meron kasing specific na batas, yung Anti-Drunk and Drug Driving Act, ano. Ito may homicide na pangyayari. Mas mabigat yata parusa dun eh. Mas mabigat po. May mataas po ang penalties niyan. Yung mahuli ka lang na drunk driving, magsisimula sa 20,000 pataas po yan. Oo. So, Ito may napatay pa. May napatay pa. Meron pang napatay. Pero siyempre walang halaga po yung penalty na yun eh. Kaya sa amin po, dapat po talagang, may pananagutan siya, pati po yung registered owner na may-ari ng sasakyan. Pero moving forward po, ito kasing pangyayari, parang makapangyarihan ba tong pamilya nito? Itong si Sean Andrew Pajarillo, itong driver na to? Very influential ba yan? Bakit nagmukhang mga busabos yung mga nag-iimbestiga iniwanan eh. Hindi nga na pasailalim sa breath analyzer yung driver na to eh. Opo, wala po akong idea kung sino yung magulang niya o sino yung kapamilya niya. Pero kaya po ako mismo ang pumunta po sa Cebu. Hindi ko po hahayaan yung mga ganyan. Kaya mayaman sila o super influensya nila, sir, may buhay eh. Kahit na hindi mayaman yung biktima, kahit ordinaryong tao, kagaya nga po ng mga nababangga nung nakaraang endurance challenge, hindi po kami matutulog ang LTO para hindi ho panagutin yung mga ganyan na abuso. Abuso po yan walang disiplina yan. Tapos susuportahan ho ng magulang, hindi ho kapatanggap-tanggap yun. Kaya ho nagkakandaloko-loko yung mga kabataan na yan dahil sinusuportahan ng mga magulang na wala sa ayos. Parang kinukonsinte, no? Konsentidor ang mga magulang. Ito, katulad po nito. Nila yan Tulad po nito, Asek, ano? Nakarating sa ospital, dinala parang naging refuge niya ang hospital, hindi na makapasok doon ang mga investigador. Kumbaga naharangan na sila at kung ano-ano na sigurong karapatan ng driver ang sinasabi, when in fact doon pa lang sa crime scene dapat nagawa na yung kaukulang pagtetest. Bagamat sabi nyo nga may iba pang mga ebidensya. Yung breath analyzer po ba, meron ba talaga tayo niyan? Meron po kami sa LTO, sir. Lahat po ng mga LTO or mga regional offices namin, lahat po meron yan. Halimbawa, pag may mga nangyari hong aksidente, pwede pong humingi ng tulong sa amin ang kapulisan o yung mga enforcement na unang rumisponde para papuntahin po namin yung LTO enforcer po natin. Pero sa kaso pong ito, sabi ko nga po, lalo na maayos po yung regional director ng PNP dyan, si General Maranan sa Region 7. Nagtutulong ho kami para mapanagot itong taong ito. Saka kahit na po sa totoo lang, kahit anong impluwensya ng kanyang magulang ay hindi ho ubra ngayon. Kasi hindi ho tama. Wag ho nating konsintihin kung may mali yung anak natin. Tapos ituwid natin. Hindi ho tama yun. Totoo po yan. Naalala ko, Asek, nung bago pa lang kayo, napag-usapan na natin tungkol sa drunk driving Hindi ba parang pwede namang as a part of prevention ng aksidente, may mga nightclub na alam mo namang lasing yung magmamaneho, doon pa lang pag upo niya sa sasakyan, nagbukas siya ng sasakyan niya, huli na siya, pwede na siyang i-breath analyzer. Naalala ko dati, parang sumang-ayon kayo sa proposal na yun Meron na ba kayong specific action na pwedeng gawin doon para wala nang buhay na mawala, kagaya nitong nangyari kay Kingston Cheng?
Opo, actually Katunying, yung operation na yan, anti-drunk driving sa mga club, Opo. talagang gagawin po namin kasi normal yan na nang ginagawa nila every weekend. Sobrang mga kababayan natin, may katigasan din ang ulo na ginagawa nila yan. Pero sa amin, ang magiging action ho namin, talaga mag-ooperate po kami ganyan. Nung nakaraan, nakapag-operate po kami, nakahuli rin po kami ng mga nasa drunk driving sa gabi. Pero lalo na ho ngayon, nadagdagan na po yung mga tauhan namin. Binigyan po kami ng DOTR ni Secretary Banoy ng mga Philippine Coast Guard. So mas ma-actionan po namin lahat yung mga yan. Ito palang Kolokoy na to, itong batang si Pajarillo, galing sa club, nagkakabuwal-buwal na nga raw, natutumba na raw yan bago makarating doon sa sasakyan niya. Kumbaga talagang lasing na lasing. Doon pa lang, sa totoo lang, hindi dapat nakakapagmaneho tong mga ganitong klase ng tao. Pero, ay nako, aasahan po namin ang mas aggressive na mga actions po ninyo dito, Asep. Opo, sa amin po sa LTO, mas dodoblehin po namin. Papakita po namin ang resulta sa inyo within the month. Ngayon lang pong month na to, para mayanig po yung mga nagda-drunk driving na yan. Opo. Doon naman po sa case ni nung bata, sa ko lang po yung magulang, wag ho ninyong konsintihin yung anak ninyo. Talagang lahat ng paraan po, magtutulungan po kami ng PNP Region 7 para po managot. Sa amin nga po, ang recommendation ko, habang buhay na siyang tanggalan ng lisensya. At yung magulang naman alam nyo naman na pupunta sa party yung anak ninyo at sinasabi niyang may influensya siya. Sino ba naman yung kumuha siya ng driver, ipag-drive yung anak niya? Opo. Tapos yung mga kaibigan naman, sir, hinayaan pa rin magmaneho yung bata kahit na bumabagsak na. Ay, grabe talagang yung makikita mo yung sayang, dapat hindi na umabot sa ganun. Una, yung may buhay na nawala, at sigurado yung buhay nitong batang to hindi na magiging normal dahil sa nakapatay siya. Tama po kayo. Totoo po. Tama po kayo. Hindi, matuto tayo bilang magulang, matuto tayo sa nangyari na to. 3 beses niyo po sinabi, Asek, sa interview natin 3 beses yung ine-emphasize na hindi dapat kinukonsinti ng magulang kung merong maling ginagawa ang anak. Kaya, salute to you. Opo. Thank you po. Opo. Asek, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Opo. Si Assistant Secretary Marcos Parin Lacanilao ng LTO.